Dahil naman sa championship ng Knicks, mukhang nagiging aggressive yung iba mga team sa East dahil hinahabol nila si Giannis. Pwedeng magbago ulit ang contender ng East for next season. Ang Miami mukhang nalalapit na ang matagal nilang inaasam-asam na makuha si Giannis, ang uting kong gaupo, Antetokounmpo pala. Base kasi sa mga report ng insider, satisfied ang Bucks sa offer ng Miami. Naghahanap na lang ng isang team na sasali sa trade para ma-maximize ang package. Dahil after mag-champion ng Knicks, malabo nang mapunta si Giannis sa Knicks na isa sa mga preferred destination niya. Nag-inarte pa kasi nung last off-season. Ipupush na lang niya kaso hindi niya tinuloy. Based sa report, kaya naghahanap ang Bucks ng isa pang team na sasali. Ayaw nilang kunin si Tyler Hero sa Miami. Gusto makakuha ng isang player na katulad niya pero mababa yung kontrata. Hindi rin trip ng Bucks si Hero. Based sa history, si Hero yung most hated na player sa lugar nila, ang Wisconsin or Milwaukee. Dahil nga iniwasan niya nung college ang University of Wisconsin at lumipat ng Kentucky. Kaya nagalit yung mga kababayan niya. Pero duda ko masisilat tong si Giannis ng ibang team pa hindi Miami. Meron na lang kasing nasa 9 days before yung NBA draft, June 24 PH time. Mag-iisang linggo na ang offer ng Miami sa Bucks. Ngayon sumisingit ang Boston Celtics kay Giannis na ang big time offer ng Celtics si Jaylen Brown kapalit si Giannis. Lamang pa rin di umano ang Miami sa package na ibibigay sa Bucks dahil kailangan din maghanap ng isang team na sasali para sa Boston. Based pa sa report, hesitant pa si Brad Stevens na i-trade talaga si Jaylen Brown. Hindi pa buo ang loob ng Celtics nun. At hindi rin kaagat ang Bucks kung si Brown lang ang magiging kapalit at hindi sasama ng multiple draft picks. Plus, naghahanap din sila ng another third team. Ang Minnesota nag-offer na rin sa Bucks kaso ayaw ng Milwaukee sa offer ng Minnesota na si Randle. Ang gustong kapalit ng Bucks si Jaden McDaniels na obviously malakaway yung laruan kung siya ang number 1 option. Kasama pa si Naz Reid at Terrence Shannon Jr. plus multiple draft picks. Bukod pa doon, pinupush din si Edwards na lumipat. May dalawang senaryo kasi na pwedeng lumipat si Anthony Edwards. Ilalagay ko na lang sa dulo. Malaking risk sa Minnesota ang makipag-trade kay Giannis kaya ayaw nilang ibigay si McDaniels dahil mas preferred ni Giannis ang East kesa West. Baka hindi pumirma ng extension si Giannis kung sakali at mababaliwala si McDaniels sa trade. Kumbaga, pwedeng bitawan ng Minnesota si McDaniels kung may assurance na si Giannis pipirma ng extension sa Minnesota para hindi mabaliwala yung package na binigay nila dahil pwede maging 1-year rental lang si Giannis sa Minnesota kung sa kanila mapupunta. So far, ang frontrunner pa rin kay Giannis ngayon ay ang Miami, ang Boston driving force na masilat si Giannis mula dito sa Miami kung makakakuha sila ng another team na sasali. Kaso ang wildcard di umano ay kung mag-decide ang San Antonio na madaliin ulit ang pagiging contender ng San Antonio para makabalik ng finals. May sapat na package na may offer ang San Antonio sa Bucks. Base kina Mark Stein at Jake Fisher, iniintay ng Bucks na matapos yung finals dahil kung satisfied na ang Bucks sa offer ng Miami, madali na nilang may execute ang trade at officially magte-take effect yun sa free agency parang kay KD kaya madali na makakuha ng pangatlo, pang-apat or maramihang team na sasali. Ito ay kung magdi-decide din ng San Antonio na bitawan na ang kontrata ni De'Aaron Fox dahil tulad ng mga nakaraan, ginagawa na rin kasi ng traction ang San Antonio sa mga rumors. Hindi nga lang alam kung kakagat. Ang potential trade package kasi para masilat ng San Antonio si Giannis mula sa Miami ay si De'Aaron Fox, Basel, 3 hanggang 4 na first rounder. In theory, mas maganda yung mga first rounder ng San Antonio dahil yung iba doon galing sa mga tanking team dati. Magdadagdag lang sila ng isa or dalawang first rounder pa na swap at second rounder. Tulad din sa Boston at Miami, kailangan din di umano maghanap pa ng isang team ng San Antonio kung gusto nila makuha si Giannis dahil based sa report, ayaw kumuha ng Bucks ng isang player na may malaking kontrata, gaya pa ni De'Aaron Fox. Katulad nga ni Hero, mas mababa yung kontrata niya kay Fox pero ayaw pick upin ng Milwaukee kaya sila naghahanap ng ibang team. Yung kay Anthony Edwards naman, may mga chatter kasi ngayon sa mga forum at inuumpisahan na rin si Edwards na kailangan niyang lumipat ng team para mag-champion tulad ni Towns, KD, Kevin Love at si Wiggins. Ito kasi si Towns binati pa itong si Edwards.
Merong dalawang senaryo kay Edwards. Pwede siyang malipat ang team via trade. Yung isa, pwede siyang malipat ng hindi trade. 2 taon mula ngayon sa 2028, pwede kasing magkaroon ng expansion team. Kaya ang Minnesota pwedeng malipat ng East. Pwedeng maging contender pa rin ang Minnesota kahit malipat sila ng conference dahil pagdating ng August or September or October, pwede na kasing i-discuss ngayon ng NBA ang expansion team para makapagsimula na dahil naghahanap na sila ng buyer. Yun kasi ang problema ng NBA. Kailangan nila makakuha ng magbabayad ng 5 billion para lang magkaroon ng expansion ang Seattle at itong Las Vegas. Parehong nasa West ang dalawang teams na pwedeng madagdag. Ang build pa ng lineup ng Minnesota, wala silang big time contract bukod kay Edwards sa time na meron silang chance na malipat ng East. Mababa yung kontrata ni McDaniels at posibleng mawala din yung kontrata ni Tito Rudy kapag nakalipat sila ng East. So candidate pa lang ang Minnesota dahil ang kalaban nila doon Pelicans at Memphis. Originally yung Pelicans dating Hornets or New Orleans Hornets, sila yung dating nasa East. Kung trade papuntang ibang teams, malabo pang umalis si Anthony Edwards ngayon. Mag-iintay pa yan ng another big time contract. Pero malaki ang chance na malipat sila ng conference at maging contender sa East yung Minnesota. In theory, maraming teams ang nagtatank sa East kaysa West. Kaso lang kung makakaapekto yung bagong draft lottery rule.